Good afternoon, friends. Welcome once again into our Facebook live stream. This is Brother Alvin Gitamondok, isang Bishop-delegated Catholic apologist, to bring to you and to share to you the doctrines of the Catholic Church based on the Bible. Kaya ang ating expose ngayon this evening, as you can see on the screen, napakaliwanag dyan, ang kalokohan ng mga aral at turo ng mga iglesia ni Manalo or iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas at mga Jehovah's Witnesses at pati na rin mga Muslim, ang Islam, na ukol sa ang Panginoong Kristo daw ay hindi po totoo at tunay na Diyos na kapantay ng Ama. Yan ang kanilang balintunang aral na wala at hindi tinuturo sa Biblia. Sa buong Biblia, Old and New Testament, at maging sa Quran po, mapapatunayan natin na hindi po yan totoo sa Quran o Biblia ng Muslim. Now, ang basic nilang itatanong sa atin, wala daw mababasa sa Biblia tulad ng sinasabi ng Old Testament tungkol sa Diyos Ama na maraming beses daw na inangkin ng Diyos na siya ang Diyos at wala ng iba. Halimbawa, tulad ng propeta Isaias chapter for example, Isaiah chapter 45 tapos verse 5. I am the Lord and there is none else. There is no God besides me. I girded thee, though thou hast not known me, that they may know from the rising of the sun and from the west that there is none besides me. I am the Lord, and there is none else. Ayan, for example yan, Isaiah 45, talatang 5 hanggang 6. Pero pansinin natin that the verse, hindi sinabi, sabi ng Diyos Ama. Sabi dyan, ang Panginoon po ang nagsabi dyan. No? So, ang Panginoon po nagsabi dyan, hindi po sinabi na ang Diyos lamang Ama, na siya ring Panginoon, ang Diyos Ama na Panginoon, ay nagsabi ng ganito, ako lamang ang Diyos o Panginoon at wala ng iba. Walang katulad ko, walang kasama ko. Wala pong sinabing ganyan. Pansinin niyo ang bersikulo. Mga Katoliko, huwag kayong padaya. Sundan niyo ang mga talata na ginagamit ng Muslim, ng Iglesia ni Cristo, ng Jehovah's Witness. Katulad nitong binasa ko ngayon sa Isaiah 45, 5-6. Wala pong nakasulat dyan na sinasabi na ang Diyos Ama lang ang siyang Diyos at wala ng iba. At ang Diyos Ama lang ang siyang Panginoon at wala ng iba. Ngayon, bakit sinasabi ko na mali pagkagamit ang mga talata sa Old Testament? Sige, dagdagan pa natin ng isa. No? Dito sa Isaiah chapter 43, dito lang din sa 2 chapters before, verse 7, verse 10 to 12, Ye are my witnesses. Itong paborito ng Jehovah's Witness, saksi ni Jehovah. Saith the Lord and my servant, whom I have chosen, that ye may know and believe me, and understand that I am He. Before me there is no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. I have declared and have saved, and I have showed when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. Isaiah chapter 43, verse 10, 11, 12. Isaiah 43, 10 hanggang 12. Katulad din ng konteksto ng Isaiah 45, 5, 6, bago ko lang binasa, wala pong sinabi dito sa Isaiah 43, 10 to 12, na ako lang si Jehovah ang Diyos Ama, at wala ng ibang Diyos na maliban sa akin. O walang ng ibang Diyos kasama ko. Sabi ng Diyos Ama. Walang mababasa dito Diyos Ama. Sinabi dito Panginoon. Na wala ng ibang Diyos liban sa akin. Sino nagsabi? Ang Panginoon. Ngayon, sino yung Panginoon nagsasalita dito? Dito basahin natin sa unang Korinto kapitulo 8, talatang 6, 1 Corinthians chapter 8, verse 6. Ito ang paborito ng mga Iglesia ni Cristo, pati mga Muslim sinusunod at mga Jehovah's Witness. 1 Corinthians 8:6. Sino itong Panginoon nagsasalita sa Old Testament na ako ang Panginoon at wala ng ibang Diyos liban sa akin? Walang una sa akin, walang kasunod sa akin.
Wala nang Diyos na naging Diyos after me. Sabi sa Isaiah 43, 10, 11, 12. Isaiah 45, 5 to 6. Napakaliwanag, who is this Lord? Ang nagsasalita doon na siya lang Diyos at wala nang iba. This is Jesus Christ and no other. 1 Corinthians 8, 6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him. Sino yung Lord na nagsasalita sa Isaiah 45, 5 to 6, Isaiah 43, 10, 11, 12? And one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Number sa James Strong Concordance, sa Greek, number 2962. Ganun din ang salitang Lord dito sa Isaiah 45 at verse 5 to 6 at Isaiah 43, 10, 11, 12. Napakaliwanag dito. Lord is in the Greek Septuagint same as 1 Corinthians 8:6, 2962. So the same Lord is speaking here in Isaiah 43, 10, 11, 12, Isaiah 45, 5 to 6, 1 Corinthians 8:6, and many verses in the Bible. Pag Panginoon ang nagsasalita dito, isa lang ang nagsasalita dito, walang iba, ang Panginoong Kristo. Unang Korinto 8:6, Isaiah 45, 5 to 6, ganun din. Ang Lord din dito, sinabi, is Adonai in Hebrew. In the Greek, is Kyrios or Kyrie. Yun din ang mababasa sa Greek at Hebrew sa unang Korinto 8:6, meaning Lord. Sino yun? Jesus Christ. One Lord. Hindi naman sinasabi tatlong Lord Hindi naman sinasabi na isa ang Lord Ama, isa ang Lord Anak, isa ang Lord Holy Spirit, tatlo na ang Lord. Isang Lord talaga. One Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Napakaliwanag dyan. Unang Korinto 8:6, paborito yan ng mga iglesia ni Cristo, mga Muslim at ng mga saksi ni Jehovah. Dito pa sa Efeso Kapitulo 4, talatang 6, ganun din. Ephesians chapter 4, verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Napakaliwanag. So, isang Panginoon, walang iba. Ang Panginoong Kristo ito, Efeso 4, 5, 6, unang Korinto 8:6, at unang Korinto Kapitulo 12, talatang 3 hanggang 6, 1 Corinthians chapter 12, unahan lang ng unang Korinto 8, unang Korinto 12, talatang 3 hanggang 6. Wherefore I give you to understand, King James Version po ito binabasa ko, tapos may Hebrew and Greek study Bible to, Hebrew and Greek. Kaya napakaliwanag dito, isang Panginoon lang, isang Diyos na si Yahweh, in the Hebrew and Aramaic, Elohim. Isa din na Panginoon, Adonai, or Adon, in the Old Testament, Hebrew and Aramaic, at isang Kyrios o Kyrie in the Greek, in the Old and New Testament, Greek Septuagint in the Old, and then the New Testament Greek text, unang Korinto 12, 3 hanggang 6. Basahin ko ulit. That no man speaking by the Spirit of God called Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. May kasi tayo ng Espiritu Santo, ang Iglesia Katolika, sapagkat tinatawag natin at kinikilala natin na isa lang, bugtong at isang Panginoon at wala nang iba, ang ating Panginoon Kristo. This is of the Holy Spirit, that man can say that Jesus is the Lord, 2962, Kyrios, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit, isa lang daw na Espiritu ang pagka-Diyos. And there are differences of administrations, but the same Lord, isa din ang Panginoon. That same Lord and one Lord is Jesus Christ. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. So yung Panginoon na nagsasalita doon sa Isaiah 45, 5 to 6, Isaiah 43, 10, 11, 12, at marami pang talata sa Old Testament, pati sa New Testament, I am the Lord God and there is no other God beside me. Yung Panginoon doon nagsasalita, kasama doon, isa din doon si Kristo na isang Lord. Siya yung nagsasalita doon Kasi isa lang Panginoon, isang Espiritu sa pagka-Diyos, isang Panginoong Diyos, at isang Diyos. Same God or one God which worketh all in all. So kasama doon si Kristo na anak, kasama ng Ama sa iisang Diyos, kasi hindi naman sila tatlong Diyos, tatlo silang persona, pati ng Holy Spirit, na nagsasalita doon sa mga verses na sinite ko sa Old Testament, Isaiah 45, 5 to 6, Isaiah 43, 10, 11, 12. Kasi kung susundan natin at tanggapin ang aral ng Iglesia ni Kristo,
ng mga saksi ni Jehovah, ng mga Muslim, ng Islam, na si Kristo hindi tunay na Diyos, lalabas, nagsisinungaling ang Biblia na isang Panginoon si Kristo. Isa lang naman talaga ang Panginoon, ang Diyos lang. Meron pa bang ibang Panginoon bukod sa Diyos sa Panginoon? O Panginoon na Diyos? Panginoong Diyos? Wala, si Kristo lang. Unang Korinto 8:6. Unang Korinto 12:3-6. From the Holy Spirit when we claim Jesus is Lord. One Lord. 1 Corinthians 12:3-4-5-6. One Spirit, one Lord. The same God, one God. Tapos, binasa ko rin Ephesians chapter 4, verse 5-6, Jude 1:3-4, and many verses in the Bible. O kaya, kalukuhan niyang pagtuturo ng Iglesia ni Kristo, ng Muslim at ng Saksi ni Jehovah, na hindi po tunay na Diyos at kapantay na Diyos ng Ama, ng Diyos Ama, ang Diyos Anak ng ating Panginoon Kristo. Na siya si Panginoon Kristo natin na naging tao. O ito pang isang dahilan. Kaya yung Lord nagsasalita dun sa Isaiah 45, 5-6, sa concordance, sa Greek, Adonai. Isang Adonai. Ang Kyrios doon is the one Lord Jesus Christ. Walang iba po. Walang sinabi na Diyos Ama na Panginoon. Walang sinabi na Diyos Espiritu Santo na Panginoon sa mga talata. It is a general term, God or Elohim or Yahweh in Hebrew and Aramaic. Pero yung God Elohim is referred to the Lord Adonai. Adonai in Hebrew and Aramaic. And Adonai, 2696, Strong's Numbers and Concordance in the Greek and Hebrew, Adonai in the Hebrew and Aramaic refers to the same Lord, Kyrios, Kyrie, in the Old Septuagint, Old Testament, at the New Testament Greek in the New Testament. According dito, sa the Hebrew Greek Study Bible. Kaya hindi makalusot ng mga Iglesia ni Cristo, mga Muslim at mga Jehovah's Witness sa atin. Sa ikalawang punto dito, dapat natin ito malaman mga Katoliko para tayo hindi maloko ng mga Iglesia ni Cristo, mga Muslim at mga Jehovah's Witness. Sa John 1:1, napakaliwanag dito, 14, 18. In the beginning was the Word. Ito din ang titulo ni Kristo. Bukod sa pagiging Panginoon niya, o one Lord, nag-iisang at bugtong na Panginoon. Ito rin ang isang titulo niya, meaning He is also God. John 1:1, 14, 18. Buklatin niyo yung mga Biblia mga Katoliko para hindi kayo maloko ng mga INC, ng mga Muslim at ng mga Jehovah's Witness. John 1:1, 14, 18. King James Version, Hebrew and Greek Study Bible. In the beginning was the Word. Ito isang titulo ng ating Panginoon Kristo. Word, salita, salita ng Diyos. And the Word was in God, and the Word was God. So, Diyos daw salita. So, ang salita ng Diyos, sa simula, ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, ibig sabihin ng Ama. Ang salita, ibig sabihin ng Anak. At ang salita, o ang Anak, ay Diyos. Kaya mayroon tayong Diyos Anak. John 1:1, 14, 18. And the Word was made flesh. So, naging tao ang salita ng Diyos, na Diyos daw sa John 1:1. And dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. And verse 18, no man hath seen God at any time, the only begotten God, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Ang bugtong Diyos na anak lang. Juan 1:18, na yung salita, bugtong Diyos na anak pala. Sa Greek, monogenes theos, bugtong anak na kauri ng Diyos Ama. Kasi siyempre, Diyos ang Ama. So, manganak siya, kauri din niya. Anong uri ang anak niya? Diyos na anak din. Juan 1:18. Sa Grego, monogenes theos. Monogenes theos sa Grego. Bugtong anak na Diyos. Ano yung salita? Diyos. So, ngayon, kung salita si Kristo, wala naman talagang ibang persona na salita ng Diyos. Si Kristo lang. John 1:1, 14, 18. John 3:16. And many verses in the Bible. No? Kaya yung nagsasalita, sino yun? Hindi lang yung Panginoon nagsasalita sa Isaiah. Balikan natin ang Isaiah sa Old Testament. Isaiah 45, 5-6 at Isaiah 43, 10-11. Ang nagsasalita doon na Panginoon at Diyos, isa lang, yung salita ng Diyos. So pag-angkin ng Diyos dyan sa mga Old Testament verses sa Isaiah 43, 10, 11, 12, Isaiah 45, 5-6, and many verses in the Old Testament and the New Testament na sinabi ng Diyos, ako lang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Salita niya ng Diyos. Kaya si Kristo din niya nagsasalita. John 1:1, 14, 18, ang bugtong anak na Diyos o monogenes theos.
Juan 1:14, 18. Kaya balikan natin. For example, Isaiah 45, binasa natin kanina. Basahin uli natin. Accepting the truth sa New Testament na the Word was God, John 1:1. Ang salita ay Diyos. So, ang salita ng Diyos, Diyos din mismo. Kasi for example, ako si Badalvin, ako nagsasalita, hindi yung ibang tao, ibang persona. Yung salita ko, ako yun. Ako yun mismo. Si Kristo, salita ng Diyos, salita ng Ama. Diyos din mismo si Kristo na nagsasalita nang inamin niya at inangkin sa maraming talata tulad nitong Isaiah 43, 10, 11, 12, Isaiah 45, 5-6, and many verses in Bible, Old and New Testament, many verses. Siya din yun ang salita ng Diyos, nagsasalita, umamin, umangkin na Panginoon na Diyos na walang iba, kundi siya lang kasama ng Ama. John 1:1, in the beginning was the Word. Salita ng Diyos sa simula. Ang salita ay kasama ng Diyos. So kasama ng Diyos. So lahat ng salita dito sa Old Testament kasama ng Diyos Ama. Ang Diyos Anak din nagsasalita. And the Word was God. Ang salita ay Diyos mismo. Siyempre, salita ng Diyos. Diyos mismong nagsasalita. Diyos ang salita ng Diyos. Kaya hindi tayo maluloko lang Iglesia ni Cristo. Takot na takot ito sa debate, mga Jehovah's Witness, mga Muslim, Iglesia ni Cristo. Dahil sa katotohanan ito, na salita ng Diyos si Cristo, Panginoon si Kristo, nag-iisa at bugtong Panginoon, nag-iisang salita ng Diyos, na Diyos din ang kauri ng Diyos Ama. Kaya pagbasa natin sa Isaiah 43, 10, 11, 12, Isaiah 45, 5-6, and many verses in the Bible, that God is the only God, God is the only Lord, and there is no other beside Him. There is no one before Him and after Him. There is no other God, absolutely speaking. Ang Word of God na si Kristo, John 1:1, 14:18, monohenesteos, in John 1:18 in the Greek, siya din yung nagsasalita at umangkin at umamin sa mga talata na sinabi ng Diyos, ako ang Diyos at walang iba. Isaiah 45, 5-6, balitan ulit natin pagbasa, King James Version. With Strong's, Numbers and Concordance, the Hebrew-Greek Key Study Bible, King James Version ng Protestante, I am the Lord. Sino yung Lord? Nagsasalita dito. Si Kristo, unang Korinto 8:6, Efeso 4:5, unang Korinto 12:3-6, Judas 1:3-4, at marami pang talata ng Biblia. So si Kristo itong nagsasalita, kasi pag sabi niya, I am the Lord, sa Isaiah 45:5, siya yung Word of God sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. So pag sabi ng Word of God, ng salita ng Diyos, I am the Lord, siya yun. Hindi lang ang Ama, si Kristo din kasama ng Ama. John 1:1, 14, 18. I am the Lord, Isaiah 45 verse 5. And there is none else. So si Kristo nagsasalita ron. There is no God besides me. Kanino ba itong salita? Di ba salita ng Diyos? Sino yung salita ng Diyos? John 1:1, 14, 18. Di ba si Kristo? I girded thee, though thou not hast known me, that they may know from the rising of the sun and from the west, that there is none besides me. O wala nang iba katulad ko. So si Kristo kasama ng Ama nun. John 1:1. Siya yung Lord o Panginoon, Adonai, na nagsasalita, o Kyrios, o Kyrie, the Lord, Adonai. I am the Lord. Si Kristo nagsasabi, unang Korinto 8:6, Efeso 4:5, unang Korinto 12:3-6, Judas 1:3-4, at marami pang talata ng Biblia. Oh, I am the Lord, and there is none else. Napakaliwanag yan. Salita din yan ni Kristo. Katulad ng Isaiah 43:3-4-5. So maling-mali talaga. Hindi talaga makapanloko ang Iglesia ni Kristo pag alam natin, dalawang punto lang na si Kristo ang nag-iisa at bukod tangi, bugtong tunay na Panginoon, the only Lord, absolute Lord. 1 Corinthians 6, talata, alam niya ng Jehovah's Witness, Muslim at ng mga Iglesia ni Kristo at mga kulto at sekta na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, that Christ is the only one Lord, the sole Lord, no? The only Lord. Read the verse. 1 Corinthians 8:6, Ephesians 4:5, Jude 1:3-4, 1 Corinthians 12:3-6, Romans 14:9-11, and many verses in the Bible. Una yan. Ikalawa, that Jesus is not only Lord, He is also called in the Bible the Word of God. Salita ng Diyos. John 1:1, 14, 18. So siya po yung nagsasalita sa Isaiah 45:5-6, Isaiah 43:10, 11, 12, but many verses in the Old Testament and in the New Testament, when God says, I am the Lord, and there is no other. Now, ngayon dito sa Quran, meron tayong the Holy Quran sa mga Muslim. Salita ng Diyos ba si Kristo sa pagkakilala ng mga Muslim ayon dito sa kanilang Quran? Yes. O, basahin natin dito. Basahin pa natin dito sa Arabic, no?
I know a little Arabic, so we can read here in Arabic. Is the Quran teaching that Christ is the word of God, the kalimatu Allah? Yes, in Surah chapter 19 verse 19 to 20, napakaliwanag dito, no? Surah, let's see the index, kasi makapal to na Quran, no? Hindi naman tayo Muslim, kaya hindi natin master agad kung saan na page, kasi makapal to. Maryam, o the book of Maryam, 678. So 678, buklatin natin dito. Makapal to. Oh, malaking libro. Ako, kompleto ako ng mga Quran eh. 678. 678 Maryam. O, dito na. Maryam chapter 19 verse 19 to 20. O, basahin natin surah 19 to 20. Sabi dito, He said, I am only a messenger from your Lord, that I may give you a holy son. Oh. She said, How can I have a son? Well, no man has touched me, neither have I been unchaste. He said, So it shall be, your Lord says, It is easy for me, and we shall make him a sign for people, and a mercy from us. It is a matter already decreed. So may banal na anak, si Allah. I give you a holy son. Surah 19 to 20. How can I have a son? Sabi ni Mama Mary. So yung anak ni Mama Mary, anak din ni Allah yun. Surah 19:20 to 21. O tingnan natin sa Surah 3:45 dito. Surah chapter 3. Hanapin natin dito sa Holy Quran pala dito with English explanations. Translation by Professor Miramad Ali. Transliteration by Professor M.S. Tahar. Tafsir Ali Akapuya. Printed by National Bookstore. Anong taon to na print? 2009. So Ali Imran chapter 3 page 173. O tingnan natin sa 173. Ali Imran sa 345. 345 dito sa baba, no? Napakaliwanag dito. Recall, O Muhammad, when the angels said, O Maryam, verily Allah gives you a glad tidings of a word from Him. Salita talaga at anak ng Allah na Diyos ng Muslim, si Isa al-Masih. Word from Him. John 1:1. The beginning was the Word was with Allah, and the Word was Allah. John 1:1, kung i-translate natin in Arabic. O Maryam, verily Allah gives you glad tidings of a word from Him, salita mula sa Kanya kay Allah, whose name shall be Masih Isa, Isa al-Masih, son of Maryam, son of Mary, Jesus, the Messiah, the Christ, illustrious in this world and the hereafter, and He shall be one of those brought near to Allah. Kaya near to Allah nga, kasi yung naging tao ng salita ni Allah, naging hari na siya, He reigns besides Allah in heaven, in paradise. So in Quran Arabic, Surah 345, Ali Imran, Surah 345, is kalatil malaikatu ya Maryamu, inalala yubash shiruki bi kalimatim minhus. May kalimatim minhus, galing sa Kanya. Kalimatim, kalimatu, meaning the word, salita niya la. Muhul Masih, isibno Maryama. So, Isa al-Masih, son of Maryama, abnu Maryama. Ibig sabihin, son of Maryam. Wajihan fi dunya wal akirati wa minal mukarabim. So, napakaliwanag dito. Rabim nga Lord din sa Arabic, sa Quran. So, ibig sabihin, kung salita siya ni Allah, lahat ng sinasalita na ni Allah sa Quran, ako si Allah at wala nang iba. Si Isa al-Masih din yun, si Kristo. Kasi siya ang kalimatu Allah, salita ni Allah. Hindi pwede ang kalimatu Allah, hindi rin si Allah. Hindi pwedeng salita ko, iba. Hindi si Brad Alvin ang nagsasalita ngayon. Ako yun mismo. Salita ko yun. Ako din si Alvin. Parang ako si Allah. Ang salita ko rin. Salita ni Allah. So, Allah din yung salita. Napakaluwanag. Surah 345, kalimatu Allah sa Arabic. Surah 19 to 20 sa Quran ng Muslim. Mayroon talagang banal na anak si Allah ayon sa Quran at sa Biblia. John 1:14, 18.
At yun ang salita ni Allah, salita ng Diyos. Diyos din, John 1:14-18. Bugtong Diyos na anak, John 1:18. Alam niya lang mga Jehovah's Witness sa Monogenes Theos, sa John 1:18. So, yung nagsasalita sa Isaiah 45:5-6, Isaiah 43:10-11-12, na ako ang Diyos, o sa Quran, ako ang Allah at wala ng iba. Ang salita ni Allah, o salita din yun ng Diyos, sa si Kristo, Isa Almasi, ang ating Panginoon Kristo, salita ni Allah, ang Panginoon na walang iba, bukod tangi, at nag-iisang Panginoon nating lahat, Muslim, Christian at Hudyo, at sa buong mundo, sa buong universo, si Kristo yun. Kaya Diyos si Kristo. Siyang nagsasalita nung nagsabi ang Diyos, ako ang Diyos at wala ng iba. Kaya inamin ni Kristo na Diyos siya. Lahat ng talata sa Biblia, Old and New Testament. Kaya magtatanong ang Iglesia ni Kristo Muslim, Brother Alvin, saan mababasa sa Biblia? Sinabi ni Kristo, ako Diyos at sambahin niyo ako. Isaiah 45:23, yun yung sinasabi dyan eh. I am the Lord God, and quoted by Philippians 2:11-10. Basahin natin dito sa King James Version, sa Isaiah 45:23. Walang iba, si Kristo din yun eh. Kasi siya ang salita ng Diyos. Isaiah 45:23, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth. Oh, siya yun, the word of God, the word of Yahweh, Adonai, the Lord, the word, the Lord. Si Kristo yun, from my mouth, sa salita, sa bibig ni Yahweh. In righteousness and shall not return, that unto me every knee shall bow, everything shall swear. Surely shall one say, in the Lord have I righteousness, and strength even to him shall men come, and that all are incensed against him shall be ashamed. So napakaliwanag yan. So Isaiah 45:5-6, wala na ibang Diyos. Kasama si Kristo doon sa Ama, ang Diyos Anak, kasama ng Diyos Ama. Isang Diyos lang yun. Isaiah 45:5-6, binasa ko dito. Isaiah 45, talatang 23-24. Basahin nyo yung Biblia. This is quoted by St. Paul in the New Testament, in Philippians 2:10-12. Na si Kristo talagang nag-iisang Panginoon na sambahin natin tulad ng pagsamba natin at kapantay siya sa Diyos Ama. Oh, therefore God has also highly exalted him and given him a name, si Kristo ito, which is above every name. Philippians chapter 2 verse 9, 10, 11. Filipos 2, 9, 10, 11. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. This is quoting Isaiah 45:20-24. And that every tongue should confess and that Jesus Christ is Lord, Panginoon, o salita daw ng Diyos. So Diyos talaga si Kristo dito, to the glory of God the Father. So parang sinabi ni Kristo sa Isaiah 45:23-24, Isaiah 45:5-6, Isaiah kapitulo 45, talatang 5-6, 23-24, quoted by St. Paul in Philippians 2:10, 11, 12, na ako ang Diyos at wala nang iba, sambahin ninyo ako. Yan ang talata po. Because He is the Word of God, John 1:1, 14, 18. Siya ang kalimatu Allah, Surah 3:45. He is the Son of God. Surah 19:20 sa Quran. At sa Biblia, the only Lord. Unang Korinto 8:6, Epeso 4:5, Judas 1:4, Unang Korinto 12:3-6. At itong binasa ko ngayon, Philippians 2:10, 11, 12, quoting from Isaiah 45:23-24. So again, saan mababasa sa Biblia, letra po letra, inamin ni Kristo na siya ang Diyos at wala nang iba. At ako ang Diyos at halina kayo, sambahin ninyo ako. Napakaliwag, dalawang talata yan lang. Juan 1:1. Si Kristo yung salita ng Diyos na Diyos din. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Napakaliwanag yan. John 1:1. Monogenes Theos, bugtong anak na Diyos o Diyos na anak. John 1:14, 18. So siya yung nagsasalita na Panginoon at salita ng Diyos. Ang sinabi niya sa Isaiah 45:5-6, ako ang Diyos, wala nang iba. At sa Isaiah 45:5, verse 5-6, verse 23-24, halina kayo at sambahin niyo ako. Quoted by St. Paul in Philippians 2:10, 11-12. So I hope mga friends ko na mga Katoliko, huwag kayong paloko sa mga Iglesia ni Cristo, mga Muslim at mga Jehovah's Witness. Takot yan sila sa akin makipagdebate kasi wala silang papuntahan, sigurado sila mabugbog, patatalo as before. Kaya wala na akong debate, wala na akong mga challenges from Iglesia ni Cristo kasi marami ng beses natalo ko ang mga debaters nila, pati sa Job Ventilasyon. So hanggang dito na lang po, hanggang sa susunod natin na live stream, napatunayan ko na balintunang aral, na maling aral, at sa demonyo, John 8:44, mula yan kay Satanas, kay Lucifer, ang kasinungalingan na si Kristo ay hindi Diyos.
nakapantay ng Ama. Kapantay siya ng Ama. Philippians 2, 5, 6, 7, 8. Basahin mo. Filipos 2, 5, 6, 7, 8. John 5:18, Zacarias 13:7 sa Living Bible, at marami pang sita sa Biblia. God, Jesus Christ is equal to the Father. No? Balikan ko, Zacarias 13:7, Living Bible Translation, Catholic Living Bible Edition at Protestant Living Bible Edition. Zacarias 13:7, letra po letra. Tapos sa New Testament, John 5:18, John 10:30-33, at Philippians 2 verse 5-8. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa ating mga kapatid, mga Katoliko, lalo na yung sumusuporta sa aking apostolate, Brad General Ramon Mapalo Naol, Brad General Chris Caspe Bernabe, at maraming iba pa dyan, pati na mga babae na mga CFD, tumutulong din sa akin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to us, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, so never shall be, world without the name. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of earth, and lead us to heaven, especially those who need most mercy. Lord, as we make the sign of the cross, hanggang dito na lang po. Goodbye, God bless, good night, good evening. Pakishare na lang po. Maraming salamat. Hanggang sa next live stream ko, I will post kung ano ang ila-live stream ko next time. Happy Lord's Day pala. Simba kayo lahat. Happy Lord's Day. Happy Sunday. Bye-bye.